sound check. Good evening po. Magandang gabi po sa lahat. Tayo po ay dumating na sa takdang oras ng atin pong pagkakatipon sa gabing ito ng Wednesday. At tayo po ay nagpapasalamat. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na tayo ay makapagtipon. May malakas na pangangatawan. Merong kagalakan. Natugunan tayo sa mga nagdaang mga araw. At tayo po ay marapat lang magpuri sa ating Panginoon. Kaya tayo po tumayong lahat at atin po siyang purihin. Awitin po natin, when the roll is called the piander, isang araw tutunog ang huling tunog ng trumpeta at ang mga kay Kristo ay kanyang kukunin. At kayo ay kasama at kasama rin ako. So lahat po ng tiyak na kasama sa pagtunog ng trumpeta para kunin ang mga manampalataya. Say amen! Mas malakas pa dyan. Say amen! Yun, yung malakas po sapagkat handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Awitin po natin, when the roll is called the piander. When the trumpet of the Lord, ready now, sing. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning brings eternal bright and fair. Amen. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. On the bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Come on, amen. When the chosen one shall gather, yes, we will gather one of these days, not here on earth, but in heaven. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn to setting sun. Let us talk of His Yes, amen. Come on. And when all of life is over and our work on earth is done, when the roll is called up yonder, Praise God. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Wow, amen. I am resolved. Yes. Ready now, sing. I am resolved no longer to linger, charged by the world's delight. Things that are not earth, things that are not life, things that alert my sight. Oh, let's hasten to the Lord. Siyang ating takbuhan, masayang kanlungan. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and its right. He is the true one, He is the just one, and the words of love. Amen, yes.
Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Masarap po na meron tayong nilalapitan, na pwede nating kanlungan. Yung bang nilalapitan nating alam nating hindi tayo itataboy pag tayo lumapit. Amen. Amen. Nothing but the blood. Amen. Ready now, sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon is I say, nothing but the blood of Jesus. Yes. Amen. Sing this my King. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. On the last, this is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Amen. One more song. What a day that will be. Amen. Tiyak yan, yung araw na yan, What a day that will be. Sing. There is coming a day when no heartache shall come. No more clouds in the sky. No more tears to dim the eye. All is peace forevermore. On that happy golden shore. What a day! Yes! Glorious day. Wow, that's very exciting.
day that will be. What a day, glorious day that will be. Wow, ano nga kaya ang ating karanasan, ano? Pagdating po ng araw na yon at tayo po'y kinuha na, bago na katawan, iba na ang feeling, wala nang masasakit sa katawan, wala nang pagod, wala nang kalungkutan, at wala nang alalahanin sa buhay, kundi pawang katagumpayan. What a day that will be. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. At ang kadakilaan ng araw na iyong ipinangako ay amin pong pinakahihintay. Kami po'y nananangan sa inyong pangakong tapat ng katawang mababa na ito ay iyong babaguhin at bibigyan niyo po ng katawan na pangkalangitan. Salamat po sapagkat merong ganitong pangako na kayang gawin ng nangako. Hindi kayang gawin ng siyensya, hindi kayang gawin ng tao, pero salamat po may Diyos na mabuti na nangangako sa bawat sumasampalataya ng umagang walang kadiliman magpakailanman. Salamat po sa ganito pong pag-asa, ang aming pong hiling at dalangin. Patuloy po na ang aming buhay magamit mo para abutin po ang maraming tao na nagsisikap, abutin ang langit, maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit ipinapahayag mo naman na ang tao ay magiging katanggap-tanggap sa iyo sa pamamagitan ni Kristo at hindi sa pamamagitan ng aming sariling sikap. Dahil po sa kaliwanagang ito, kami ngayon ay merong kagalakan, kami ay merong pong kapahingahan. Kami po ay merong ipagbubunyi at ang aming ipagmamalaki ay walang iba kundi ikaw. Dahil ikaw ay mabuting Diyos at mahabagin at mayaman sa biyaya. Dalangin po namin, O Diyos, inaalala mga kapatid namin, unang-una, mga naririto, ikaw na po ang magpala, ikaw po magbigay ng kaaliwan mula sa iyong salita, ganon din naman ang kaliwanagan at katatagan sa pananampalataya at kasaganaan sa mga pagpapala. Inaalala po namin mga kapatid namin hindi namin kasama, ikaw din po ang aabot sa kanilang kalagayan, gabayan po sila, ingatan, bigyan ng karunungan sa anumang kanilang mga gampanin pa sa mga oras na ito. At ang mga may karamdaman naman po na nasa kanya-kanyang tahanan, ipadama mo po na hindi sila nag-iisa, hindi sila kawawa, hindi mo sila pinabayaan, hindi mo sila iniwan. Maging ang mga kapatid namin na nasa iba't ibang probinsya o kaya ay nasa pangingibang bansa, ikaw na po mag-ingat maging sa mga missionaries ng simbahang ito, ingatan niyo po sila, maging lahat ng kapastoran at mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Dalangin po namin na kami gamitin mo para maabot po namin literally ang buong daigdig. Ibig naming maging kabahagi, Panginoon. Yamang inilagay mo sa aming puso ang isang hindi pa nangyari nung una sa aming bansa. Papangyarihin niyo po sa aming simbahan na talagang magkaroon kami ng connection, mga misyonero, at least bawat bansa ay merong isa kaming tinutuwangan na nagre-representa ng Christ Baptist Church sa bawat bansa sa buong daigdig. Ibig po naming bigyang kaluguran ang iyong kalooban at wala po kami ibang hahangarin kundi ang mga papuri ng mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig na ibinibigay sa hindi naman tunay na Diyos ay ibaling po sa iyo at ikaw ang talagang dapat papurihan. Kaya hinihiling namin gabayin niyo kami at pagpalain, ipagkaloob niyo po sa amin ang mahaba pang buhay, mahaba pa sa aming mga magulang, ang ipagkaloob mo habang ikaw ay aming pinaglilingkuran. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po ng sang-ayon, magsabi ng malakas na Amen. 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 Maraming salamat po. Tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos, Leviticus chapter 5, 1-19. Hilingin natin, may dalawa tayong pastor na narito, si Pastor Dakutanan at si Pastor Habaan. Pagbasahin natin itong dalawang ito ngayong gabi. Halika kayo, i-request ko kayo magbasa. Tagalog, ha? Ito ay mga galing sa Samar, pero Tagalog ang babasahin nila. Kayang-kaya naman, kayang-kaya naman ito. So, Leviticus chapter 5, 1-19. Ha? Hello.
Basahin po natin yung Biblia. Ako po ang una at kayo po ang susunod. At kung ang sinuman ay magkasala sa pagkarinig niya ng tinig ng pautos, sa paraang siya'y saksi maging kanyang nakita o nalaman, kung hindi niya ihayag ay siya nga ang magtataglay ng kasamaan niya. O kung ang sinuman ay makahipo ng alinmang bagay na karumaldumal, maging bangkay ng ganid na karumaldumal, o ng mga bangkay na hayop na karumaldumal, o ng mga bangkay na umuusad na karumaldumal, at nalihim sa kanya, at siya'y maging karumaldumal, ay magiging makasalanan nga siya. O kung hipo ng tao, ang karmaldum, ipinadumal niya, at nalihim sa kanya, pagka nalaman niya ay magiging makasalanan nga siya. O kung ang sino may sumumpa ng kanyang mga labi na walang didiling na gumawa ng masama o gumawa ng mabuti, maging anuman na sinasalita ng tao na walang dili na kaakbay ng ang sumpa, at sa kanya'y nalihim, pagka nalaman niya yaon, ay magiging makasalanan nga siya at isa sa mga bagay na ito. At mangyayari na pagka siya ay magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isasaysay yaong kanyang ipinagkasala. At dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala, dahil sa kasalanang pinagkasalahanan niya, ay isang babae na kinuha sa kawan, isang kordero o isang kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan, at itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan. At kung ang kanya ay hindi sapat upang magdala ng isang kordero, ay magdadala nga siya sa Panginoon at ipinakahandog niya sa pagkakasala dahil sa ipinagkasala niya ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapate. Ang isa ay pinakahandog dahil sa kasalanan at ang isa ay pinakahandog na susunugin. At sila'y dadalhin niya sa saserdote na ang iahandog nito na pinakahandog dahil sa kasalanan ay ang una, at pupugutin ang ulo sa liig, ngunit hindi paghihiwalaying bigla. At magwiwisik siya ng dugo ng handog dahil sa kasalanan sa ibabaw ng gilid ng dambana, at ang libis sa dugo ay pipigain sa paanan ng dambana, handog ng dahil sa kasalanan. At iahandog niya ang kalawa na pinakahandog na susunugin ayon sa alituntunin, at itutubos sa kanya ang saserdote tungkol sa kanyang kasalanan na kanyang pinagkasalanan, at siya ay patatawarin. Datapwat kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapati, ay magdadala nga siya ng 10 bahagi ng isang ipa ng mainam na harina na pinakahandog dahil sa kasalanan niya. Hindi niya lalagyan ng langis, ni bubuhusan man niya ng kamangyan sapagkat handog dahil sa kasalanan. At dadalhin niya sa saserdote, at ang saserdote ay kukuha ng kanyang dakot na pinakaalaala niyaon, na susunugin sa dambana, na gaya ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, handog nga dahil sa kasalanan. At itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa kasalanan na kanyang pinagkasalahanan sa alinman sa mga bagay na ito. At siya ay patatawarin, at ang labis ay mapapasa sa saserdote gaya ng handog na harina. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, kung ang sinuman ay makasuway at magkasala ng di sinasadya sa mga banal na bagay ng Panginoon,
ay magdadala nga siya sa Panginoon ng handog dahil sa pagkakasala na isang tupang lalaking walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkakahalaga sa siklong pilak ayon sa siklo ng sanktuaryo na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At isasauli niya yaong kanyang nadaya sa banal na bagay at magdaragdag pa ng ikalimang bahagi at ibibigay niya sa saserdote at itutubos sa kanya ng saserdote sa pamamagitan ng lalaking tupang handog dahil sa pagkakasala at siya ay patatawarin. At kung ang sinuman ay magkasala at gumawa ng alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, bagamat hindi niya nalalaman, makasalanan din siya at magtataglay siya ng kanyang kasamaan. Sabay-sabay po tayo sa 18. At siya ay magdadala sa saserdote ng isang tupang lalaki na walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa inyong pagkakahalaga na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa bagay na pinakamalian niya ng di sinasadya at hindi niya nalalaman at siya ay patatawarin. Salamat. Meron pa 19. Meron pa. Yaon nga'y handog dahil sa pagkakasala, tunay ngang siya ay makasalaanan sa harap ng Panginoon. Salamat po. The road was hard and dusty, the hill was hard to climb, the cross bore down upon his back, but the weight of it was mine. With all of heaven watching, you didn't have to stay, yet all the while he knew he could have simply walked away. Could have simply walked away, left the cross where it laid. He could have simply walked away from all the agony and shame, but his love was greater still than the sorrows on that hill. I'm so glad he didn't simply walk away. Refused to die, for that was far too much to ask for a sinner such as I. But even through the bleeding, as the sky was turning black, he walked straight off that mountain with my sin upon his back. He could have simply walked away, left the cross where it laid. He could have simply walked away from all the agony and shame, but his love was greater still than the sorrows on that hill. I'm so glad he didn't simply walk away. He could have simply walked away, left the cross where it laid. He could have simply walked away from all the agony and shame, but his love was great.
sorrows on that hill. I'm so glad he didn't simply walk away. Yes, his love was greater still than the sorrows on that hill. I'm so glad he didn't simply walk away. He didn't walk away. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon at hindi siya tumalikod sa katubusan na kanyang haharapin, mga hirap. Ano? Amen. Well, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat. Buksan po natin ang ating Bible sa Exodus chapter 17. Exodus chapter 17. At alam po natin dito na ang mga Israelita ay nasa panahon ng paglalakbay. At sa kanilang paglalakbay, dadaan sila sa iba't ibang lupain ng kanilang mga kaaway. Hindi naging friendly sa kanila. At sa pagkakataong ito, ay makakalaban nila ang mga Amalekites. Sabi sa verse 8, tingnan natin sa verse 8. Simulan natin ang verse 8. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out, fight with Amalek. For tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. Of course, ang rod of God ay tumutukoy sa divine authority or the authority of God na sumasa kay Moses. Yun ang kanyang dala-dala. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek. And Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Mahiwaga, ano? Pag itinaas niya ang kanyang kamay, nananalo sila. Pag bumababa yung kamay ni Moses, natatalo sila. Anong virtue? Verse 12, But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Yung kanilang leader ay nangangawit ang kamay. Pagka nakataas ang kamay ng leader, nananalo sila. Hawak niya yung authority ng Diyos, ano? Yung tungkod. Hawak niya, tinataas niya yon. Siyempre, anumang minsan, pagka mabigat, magaang, kapag ka tumatagal, bumibigat. yung magaang, pag tumatagal, bumibigat. Kaya ganun ang niya, hawak niya yung tungkod, tinaas niyang ganyan, dalawang kamay. Pero habang tumatagal, ay nangangawit si Moses. At bumababa ang kanyang kamay. Ang problema, may koneksyon sa labanan sa ibaba. Pag bumababa ang kanyang kamay, natatalo sila Joshua dun sa baba. Pag tinataas niya ang kanyang kamay, nananalo sila sa labanan sa baba. Salamat na lamang merong Aaron at saka Hur na hindi siya iniwanan, inasistihan siya, at hinawakan ang kanyang magkabilang kamay. At binigyan siya ng upuan. Kailangan minsan merong titingin na yung leader may uupuan no? Buti nakita ni Aaron at saka ni Hur. Kaya kapag kayo magulang, dapat nakikita rin ng mga anak na kayo napapagod.
Na, minsan kinakailangan ng mga anak, tignan yung kalagayan, kailangan ba ng mga magulang namin ng ganito? Yeah. At saan ba namin siya matutuwangan? Oho. Kaya ang mga magulang, bagamat yan naipagwawagi ang mga anak, naitataguyod ang mga anak, pero dapat ding dumating ang time na matuto ang mga anak tumingin. Paano ba sila makakatuwang sa kanilang mga magulang? At hindi dahil sila'y laging malakas. Paano ba kami magiging karagdagang lakas ng aming mga leader sa pamilya? Ganon din sa mag-asawa, napapagod ang aking mister, tutuwangan ng asawa at ng mga anak. Ganon din sa simbahan, ang pastor, tinutuwangan ng mga miyembro. Ganon din ang Pangulo, tinutuwangan ng kanyang mga kasamahan. So, kapag may mga katuwang, nananatiling nakataas, nagwawagi. Pero kapag bumababa, nagagapi sila, natatalo. Kaya sinuportahan siya ni Aaron at saka ni Hur. He stayed up his hands, the one on the one side and the other on the other side, and the other on the other side, and his hands were steady, until the going down of the same. Nanatiling nakataas ang kanyang kamay, hindi nalakas ni Moses. Meron siyang extension. Si Aaron and si Hur. Kaya meron tayong principle na tinatandaan. Limitation plus extension equals expansion. Ang mga leader, meron niyang limitasyon. Pero dahil merong inilagay ang Diyos ng mga kasama para maging extension, tagapagpahaba ng kanyang lakas, lumalawak ang kanilang tagumpay. Ganyan. Kaya yan po nangyayari sa ating simbahan at sa mga simbahan. Then, verse 13, and Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua. For I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. For he said, because the Lord had sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Tayo po'y mananalangin. Maraming Diyos, salamat po ng marami sapagkat sa labanan ng Israel, nakita namin kung paano mo pinapagtatagumpay. Merong kang pamamaraan kung paano nagtagumpay sila sa pagkakataong ito. Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang laban, meron kang iba't ibang paraan na ginamit. Pero lahat ay bilang pagsunod sa iyong kalooban. Kaya nagpapasalamat po kami na may katulad ni Aaron at ni Hur, lalo na nga po merong Moses na pwedeng mamagitan sa Diyos at sa kanyang mga nasasakupan. Para sila po ay mangagtagumpay. At ganoon din naman po kami ngayong gabi. Salamat po sa magkatuwang na pagganap ng leader at ng mga follower. Dahil lahat po kami ay tagasunod mo at itinataguyod ang kalooban mo. Kaya lahat kami sa inyo magpapasalamat dahil ang katagumpayan ay galing po sa inyo. Maraming salamat po at marami pang tagumpay ang ipagkaloob niyo po sa bawat individual, sa bawat mag-asawa, sa bawat pamilya, at sa buong iglesyang ito, at sa lahat ng iglesia sa aming bansa o sa amang bahagi ng daigdig. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Si Amalek, kadalasan, ay kinikilala na si Amalek po ay type of the flesh. Simbolo ng laman, si Amalek, na lagi ng Diyos kalaban at kakalabanin niya lagi ang laman. Laging pinakamahirap at laging kalaban natin ang laman. Buti pa yung dyablo Ang dyablo, sabi doon nang tuksuhin si Kristo, iniwan pa niya di ba? Iniwan niya, nilubayan niya Nung hindi niya makuha si Kristo, sa kanyang ulit-ulit na tukso, nilubayan niya for a season. Pero binalikan niya. At least, umaalis siya.
Pero itong laman, nako, hindi po ito umaalis. Humiga ka, humarap ka sa pader, humarap ka sa langit, humarap ka sa lupa. Kahit saan ka humarap, kahit saan ka sumuling, kahit saan ka magpunta, itong laman kasama natin. At ito lagi ang ating puwersa na hinihila tayo pababa. Di ba? There are two opposite forces. One pulling us down and one pulling us up. Puwersang hihilain kang pababa at puwersang hihilain kang pataas. Kaya naman, hindi naman tayo basta hihilahin ng Diyos pataas, nang tutol tayo. Bagamat kaya ng Diyos tayong itaas, pero kapag hindi natin gustong iwan ang sanlibutan, hindi natin gustong iwan ang laman, hindi natin gustong iwan ang dilim, hindi tayo pipilitin ng Diyos. Pero anumang oras, bumaling tayo sa Kanya at tayo nagpasakop sa Kanya at tumawag tayo sa Kanya, walang anumang gumagapos o pumipigil sa inyo o bumibilanggo sa inyo na hindi niya tayo kayang palayain. Ano man yung humihila sa atin pababa, hindi pwedeng tayo'y mapigilan kapag ang Diyos na ang nagtataas. Kaya nga meron tayong kasabihan, if you promote yourself, you are not promoted. Huwag tayong mag-aakala, huwag nating aakalain na tayo po ay magagaling. Huwag nating aakalain na tayo'y karapat-dapat. Huwag nating aakalain na we deserve. Kasi yun po ang uso ngayon eh. Ang mga tao ngayon, merong kanilang sariling claim na kanilang para sa kanila. Pero yan po ang nagiging dahilan kung bakit ang mga tao naging very independent and so independent even from God, they want to be independent. And that is as old as the temptation of Adam and Eve in the garden na sinabi ni Satanas sa kanila, you shall know good and evil. Kapag kakinain niya, pag sinuway niyo ang Diyos, ay masasanay kayo, magagawa niyo yung hindi ka magsasabi ng tama at mali. Ako ang magsasabi. Ganon ang nangyari. So sa verse 15, nakita natin, nang manalo na sila sa labanan, di nanalo na sila sa labanan. Gera nanalo sila sa labanan, nanatiling nakataas yung kamay ni Moses. At nung manalo na sila, ito ang sabi sa verse 15, and Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Yung altar na yon, na ginawa niya, siyempre, yari yun sa bato. No? Mga pinagpatong-patong na bato, kadalasan yun eh. At doon sila naghahain. So si Moses, nang sila'y magwagi, gumawa siya ng altar at pinangalanan niya ito, Jehovah Nissi. Nang ibig sabihin ng Jehovah Nissi, the Lord our banner. Ang Diyos ang ating bandila. Yun ang ibig sabihin ng altar na yon. Hindi siya gumawa ng bandila na iwinawagayway, pero pinangalanan niya, bumuo siya, naglagay siya ng altar. Alam niyo naman ang altar. Ang altar po is a place where you sacrifice, where you offer, where you worship. Yun yung altar. Kaya si Abraham, kilala na altar builder. Siya ay worshiper. Kilala po ang mga mananampalataya sa lumang tipan, they build an altar. At si Moses po ay nagtayo ng altar at tinawag niya itong the Lord our banner. Ibig sabihin itong altar na ito na kanyang itinayo ay isang paalala sa kanila ng mga panahong yon para paalalahanan sila na kung meron silang iwawagayway o ang iwinawagayway ng altar na yon, ang ipinangangalandakan nila ay ang kanilang Panginoon. At yun po, kung tayo may magpatayo ng malaking building, kung tayo may magpalawak ng ating mga misyon, kung atin mang abutin ang buong sanlibutan na yan, dahil ang gusto nating iwagayway sa lahat ng dako ay ang ating tagapagligtas, si Kristo. Hindi ang Christ Baptist Church. Tama po? Amen? Hindi. Ang iwawagayway natin, si Kristo. Kaya tulong-tulong tayo, mga kapatid. Tulong-tulong tayo. Ngayon, sabi sa Psalm chapter 60, verse 4,
Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. So yung banner, ay pang-display. Yung banner, pang-display ito. Ngayon, si Moses gumawa ng altar at pinangalanan niyang Jehovah Nissi, na yung altar na ito ay sagisag na ang aming iwawagayway sa aming pagsambang gagawin. Ang iwawagayway namin, ang idinidisplay namin dito ay ang Panginoon. Kaming nangatatakot sa Kanya. Kami ang magwawagayway at magdidisplay ng aming Diyos. Ipakikilala namin sa lahat. Kaya dito po nakalagay, sabi diyan, Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed. Kaya ang pangalan ng Panginoon, ang pagiging Kristiyano natin, mga kapatid, ay hindi pang tago. Ito po ay para i-display. Hindi para tayo mahiya na makita yung ating pagbabago na nangyari sa ating buhay. Hayaan nating makita ng mga tao na talagang tayo ay binago ng Panginoon dahil hindi ang pinakikita natin sino tayo. Pinakikita natin at dinidisplay natin ay ang ating Panginoon. Sapagkat siya ang nagbigay ng tagumpay sa ating laban. Labanan ito Kaya siya nagtayo ng labanan ito. Araw-araw po may labanan tayo. Araw-araw. Sometimes hindi lang natin napupuna na yung palang ating hinaharap, labanan na pala. Minsan yung mga nakayayamot na pangyayari sa buhay, yung mga nangyayari araw-araw, minsan maliliit lang na bagay na talagang nakakaubos ng pasensya. Nakakainis, nakakapundi, nakakairita, nakakagalit, nakakapikon, nakakaalis ng tamang spirit. Labanan na pala yun. Hindi natin alam. Hindi natin napupuna. Sa pagkakataon na yon, na tayo'y nagtagumpay, nanalangin ka, nagtagumpay ka, gustong-gusto mo nang mag-express ng pagiging ikaw, yung laman mo'y gustong-gusto nang mag-incredible hook at lumabas na yung pagiging likas na tao natin. Pero napagtagumpayan natin, of course, syempre yung pagtataas ni Moses ng kanyang tungkod at ng kanyang kamay, habang tinataas niya yon, tinataas niya yung authority ng Diyos at pagpapasakop nila sa Diyos. So si Moses ay namamagitan sa Diyos at saka sa mga tao. Para magtagumpay sila, kinakailangan niyang itaas yung kanyang mga kamay. Kaya siya ang naroon sa taas habang nakikipaglaban sila doon, merong mediator o nagmi-mediate o nananalangin para sa kanila, kumbaga sa atin. May nananalangin, may namamagitan. Habang kayo ay nakikipaglaban sa araw-araw, dapat po may mga taong nananalangin. Ako po, minsan hindi ko alam. Nung minsan kausap ko si Nanay Batario Sabi sa akin ni Nanay Batario, Pastor, gumigising ako ng 2:00 ng madaling araw at lagi ko kayong ipinapanalangin. Nagulat ako, 2:00 ng madaling araw may nananalangin sa kanilang pastor. Maaring hindi lang si Nanay Batario ang ganyan, maaring ibang oras naman, araw-araw yung pastor. Kaya kung ang pastor ay pinapanalangin nyo, ganun din yung pastor sa mga miyembro. Pinapanalangin ng buong simbahan. Kaya nagpapanalangin tayo namamagitan. Kaya ganun. Habang nakataas ang kamay ng pastor, alam niyo po kasi kahit sa song leading, hindi ka nagso-song lead na mababa ang kamay. Wala kayong makikita na mababa ang kamay. Kahit sa song leading, ang kamay itinataas. Bakit po? Kasi po ang pagtataas ng kamay ay simbolo ng pagwawagi. Kaya nakikita yung minsan yung mga champion, kahit sa karerahan, pagdating nila sa finish line, taas yung kamay nila. Ang pagtataas ng kamay ay larawan din ng pagsusurrender ng buhay sa Diyos, pagsuko. Kaya lifting up holy hands unto the Lord. Ganon. Kaya kapag meron kayong gagawin, itaas yung kamay nyo, huwag pabababang ganyan. Itaas yun ng maganda. Larawan ng pagtatagumpay. It speaks about the spirit of the soul inside. Without saying a word.
Pero ganun po ang kahulugan nun. Now, nung kami ay elementary, siguro kayo dumaan din ng gano'n. Nung kayo ay merong scouting, Girl Scout, Boy Scout. Sino sa inyo ang nag-Boy Scout, Girl Scout? Taas nga kamay. Oh yes, madami. Girl Scout, Boy Scout. Ayan, okay. So mga Girl Scout, Boy Scout, meron po tayong mga group banner. Naalala niyo yon? Bawat group ninyo, bawat troop. Eagle Patrol. Ayan, ayan. Eagle Patrol, meron silang banner. May eagle yung drawing ng kanilang Snake Patrol, ganon. Kung anumang patrol kayo. Kung anong group kayo na mga Boy Scout o Girl Scout, meron kayong banner. Gumagamit ng banner sa scouting. Kaya ang banner ay hindi po itinatago. Ang banner ay idinidisplay. At tayo binigyan ng Diyos ng banner. At ang banner natin sa Bagong Tipan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tinatawag tayo sa Kanyang pangalan. At hindi yan dapat itago. Hindi dapat itago. Kung kayo nasa school, at yung mga ka-eskwela ninyo, mga natatawa lang pag pinag-uusapan, Bible, langit, kaligtasan, si Kristo, totoo, natatawa sila. Hinahamak nila. Huwag kang mahihiya. Ganun talaga. May mga tao talagang siyempre, hindi pa naliwanagan, kagaya natin. Pero ikaw na nakaunawa, huwag kang mahihiya. So God is our banner. Jesus Christ in the New Testament is our banner. Sa Old Testament, God is their banner. At ano ang gawain ng banner? Number one, of course. Ang banner, ito ay para makilala kung sino ka. Una, ito ay para makilala mo kanino kang grupo o kanino kang kampo kasama. Kaya pagka itinaas na yung banner, sabi, linya na kayo. Fallen! Nako, takbuhan na yung mga Boy Scout. Hanap na yung kanilang banner, yung kanilang sagisag ng kanilang grupo. At dun sila pipila. Hindi ka pipila dun sa banner ng iba kasi you don't belong to that group. Kapag sinabing God is our banner, and I will give you a banner. Jesus Christ is the standard banner. Si Kristo ang ating watawat. Sabi nga the love is your banner. His banner over me is love. His banner over me is Christ. Si Kristo ang ating, pagka sinabing, hanapin nyo kung saan kayo belong. Hanapin nyo kung saan kayo kabilang. Kanino kayong banner? Nakataas yung banner ng taga-sanlibutan. Nakataas yung banner ni Satanas. Nakataas yung banner ng laman. Alam mo naman ang ibig sabihin nun. Pagka yung laman, saan ka, anong pipiliin mo? Susunod ka sa Panginoon o susundin mo yung lahat ng gusto mong gawin na hindi naman gusto ng Diyos? Yun yung laman Pag sinabi nating flesh, all things that you want to do in this life. Diba? Lust of the flesh. Lahat ng gusto mong gawin na hindi naman gusto ng Diyos. Saan ka pipila? Sa laman, sa sanlibutan, sa kapangyarihan ng kadiliman, o sa Diyos. Kaya ang banner po ay para makilala mo kanino kang grupo o kampo kasama. Sa Exodus 32:26. Exodus 32:26. Ito po ang nakalagay. Then Moses stood in the gate of the camp and said, "Who is on the Lord's side? Let him come unto me," sabi ni Moses. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. Ano ang kanyang tanong? Who is on the Lord's side? Kanino kayo papanig? Sino ang nasa panig ng Panginoon? Ganun po ang gawain ng banner. Kaya sinasabi ng Panginoon, God is your banner. Ito ang magsasabi, kanino kayong side. Ang side natin ay side ng Diyos. Kaya sinasabi natin, inaawit natin, we are on the winning side. Kaya nag-Lord's Supper tayo last Sunday. At dun sa ating Lord's Supper, sumalo tayo sa piging, sa hapag ng ating Panginoon. At kapag nung tayo magpartake ng tinapay na walang libadura at nung katas ng ubas na ating ininom, sinasabi natin, we are on the Lord's side. We pledge our allegiance to the Lord Jesus Christ, our King.
We will not go against you. We will not go with your enemy. Kami ay sa iyo kakampi. Sa iyo kami magtatapat. Sa iyo ang aming loyalty. Okay? So, sino ang kanilang hihiwalayan? Kung meron silang, siyempre, let him come unto me. Pagka ikaw ay pumunta sa Panginoon, abay meron kang hihiwalayan. Dun sa time na yon, sa Exodus na yan, humiwalay sila sa mga false prophets. Humiwalay sila sa mga carnal brethren. Humiwalay sila sa mga unbelieving multitude. Humiwalay sila at sila'y pumanig sa Panginoon. Kaya si Moses ay mahalaga yung kanyang pagtatanong, sino yung nasa panig ng Panginoon? Let him come unto me. Lumapit kayo sa akin. Dito ang grupo natin, sa Panginoon tayo. Ay sino ang kanilang hihiwalayan? 2 Timothy chapter 2, verse 19. 2 Timothy chapter 2, verse 19. Sabi dito, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kung saan yung gumagawa ng kasamaan, kung saan yung gumagawa ng mali, kung saan yung nabubuhay sa kasalanan, kung saan yung naglalapit sa atin sa makamundong buhay, ang sabi ng Bible, hiwalayan ninyo yan. At kayo'y lumapit sa Panginoon. Pumanig kayo sa Panginoon. Kung kayo'y tinatawag sa Kanyang pangalan, and let everyone that nameth the name of Christ, kung kayo tumatawag ng Panginoon sa Kanya at kayo tinatawag sa Kanyang pangalan, sabi rito, depart from iniquity. Choose your side. Kaya yun po ang makikita natin. Another, bakit sinabi ni Moses yun na sinong nasa panig ng Panginoon? Siyempre, sa Exodus 17:25, 15 yun na nagtanong siya. Ano yun? Ayan, Exodus 32:26. Sa Exodus 17:25, ito nakalagay. And when Moses saw that the people were naked, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. Nakakapagtaka, no? May mga tao, tayo, dapat po, tayong mga Kristiyano, hindi tayo dapat maging bulag na tagasunod. Hindi ko mo tayo may nanguna sa atin, tapos pinangungunahan na tayo sa mali at laban sa kalooban ng Diyos, ay mangunguna tayo. Well, minsan mahirap nga namang mapansin agad, ano? Ang nanguna si Aaron Si Aaron, leader, kapatid ni Moses. Malapit sa Diyos. Tapos pinangunahan sila na sumamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Si Aaron ang akin na yung mga hikaw niyo, mga bracelet niyo, mga kwintas niyo. At tinunaw niya, ginawa niyang ribultong baka. Naalala niyo yun? Ginawa niyang ribultong baka. Nung bumaba si Moses, sabi niya, Aaron, ano ba itong ginawa mo? Sabi niya, yung mga tao, ibinigay sa akin yung mga pulseras. Inihagis ko si Apoy, lumabas yung baka. Ito na yung kwento ni Aaron, ano? Akala niya, maloloko niya si Moses. Gusto niyang maghugas kamay sa kanyang ginawang maling pangunguna. Dahil ang mga tao nagreklamo. Kaya mahirap po kapag ang susundin mo yung crowd. Pagka tayo ay leader, pag kayo ay naging pastor, o kaya kayo naging misyonero, o kaya tayo magulang, tayo Kristiyano, basta kayo leader sa anuman. Huwag po kayong padadala sa udyok ng mga tao dahil hindi po ng mga tao kadalasan alam kung ano yung tama. Hindi po totoo yung the voice of the people is the voice of God. Hindi po totoo yung sinasabing majority is always right. Hindi po yun totoo. Kaya nga tayo binigyan ng salita ng Diyos dahil ito ang hindi nagbabago, ito'y salita pa rin ng Diyos. Bagamat pinagtatalunan po
pinag-uusapan, nahahati ang mga kampo ng mga pastor, ang Bible bang nasa atin inspired o preserved? Ang aking nagiging tanong, sino ba ang nagbigay ng Bible by inspiration? Ang Diyos. So, nung ibigay niya ang Bible by inspiration, complete. Perfect. Sino ang gumawa nun? Ang Diyos. So, kung ang inspiration, kaya mayroong perfect Bible, dahil ang Diyos ang may gawa, sino naman ang nag-preserve ng kanyang salita? Ang Diyos. Sabi niya, I will preserve my word from generation to generation. So, sino ang gumawa ng preservation? Ang Diyos din. Kaya anong klaseng Bible ang meron din tayo? Kompleto at perfectong Bible. Bakit po? Ang Diyos din ang may gawa Ang pinagtatalunan na lang po, ito ba i-preserve o inspired? Ano ba nakalagay sa Bible? I will re-inspire my Bible? Yun ba nakalagay? I will re-inspire ba? Hindi. Wala pong I will re-inspire. I will preserve. Ipipreserve ko ang aking salita. So, we have a preserved Word of God. Tawagin man nila itong inspired, the same. It's perfect. It's complete. Why? It's God who preserved His Word. Kaya hindi dapat pagtalunan, bagamat minsan pinagtatalunan yung termino. Alam po, minsan pag tinatanong ko yung mga nagsasabing inspired, i-define mo muna sa akin ano ang inspiration. I-define mo muna sa akin ang inspiration. Bago natin pag-usapan kung inspired ba ito o hindi. I-define mo muna ang inspiration. Bago dumating ang King James, asan yung kopya ng inspired, complete, perfect Bible? Nasaan? Meron ka ba? May nakita ka ba? Wala. So, alam ng Diyos, hindi po yun ang ating pag-aaralan, pero hawak po natin ang kumpleto at perpektong salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nag-ingat, naman sabi, iingatan ko ang aking salita sa lahat ng henerasyon. Kaya walang panahon ng salita ng Diyos ay nawala po sa lupang ito. Mula nang ito ipasulat niya, para ding simbahan. No? I am with you always, even unto the end of the world. Mula nang itatag niya yung kanyang simbahan, tuloy-tuloy po yung simbahan kahit na anong pag-uusig ang gawin. Kahit na may mga ibang simbahan na tumalikod, na corrupt, pero yung merong pure line na nananatili. Ganon din ang ginawa sa Bible. May mga bahagi na they tried to corrupt, pero meron pong pure line na nananatili hanggang makarating po sa atin. Dahil ang Diyos ang nag-iingat. So, nevertheless, sabi rito, the foundation of God standeth sure. And when Moses saw that the people were naked, napansin yung salitang naked? Unang ginamit sa Genesis nang sila'y magkasala. Na magkasala si Adan at si Eva at sa kanila nakita sila'y hubad. Nung una, hindi nila napupuna yun Iba ang tingin nila sa isa't isa. Walang maalis. Pero ngayon, hubad. Kaya yung kahubaran, yung paghuhubad ng tao, ito po'y simbolo ng pagiging makasalanan. Ito po'y kapahayagan ng ang tao ay may maruming puso. Kaya ngayon makikita nyo po sa mga social media, ang dami po para lang sumikat, para lang kumita, ay handang maghubad. Yung iba hindi lang hubad talagang hubad na hubad. Talagang hubad na hubad. Pero kilala ng Panginoon yung kanya. So, ano ang gamit po ng banner? Ito ay para makilala mo kanino kang grupo o kanino kang kampo kasama. So, this is my group. I belong to God. Kaya alam natin kung kanino po tayong grupo, kanino tayong kampo. Pangalawa, ito ay upang ipaalam sa iba. Sino ang ating kagrupo? Ipapaalam natin sa iba. Sino ang ating kagrupo? Una, para malaman mo kung kanino kang grupo.
So ako, hindi ako dapat maligaw, hindi ako dapat magkamali. Alam ko kung kanino kong grupo kabilang. Sabi ng Bible, the Lord is our banner. Jehovah Nissi. Si Jehovah ang ating watawat o bandila. I belong to Him. And then, bakit daw may watawat? Para ipaalam din sa iba, kanino ko? Patotoo yan, mga kapatid, patotoo. Hindi tayo, naalala nyo yung nung may time na naggera, ay hindi ko malaman yan kung sa Germany, naglaban ang Germany tsaka ang Amerikano na mga sundalo. Ang ginawa nung isa, dahil ayaw niyang makalaban ng mga Germans at ayaw din niyang makalaban yung mga Amerikano, ang ginawa niya, nagsuot siya ng uniforme pang ibaba, German, pang itaas, Amerikano. Lumakad siya sa gitna. Paglakad niya sa gitna, binarli siya ng parehong grupo. Bakit po? Hindi malaman kung kanino siya kabilang eh. Lahat sila nag-aalinlangan sa kanyang loyalty. Kaya ipaalam natin, magtapat tayo, bakit tayo nagkakaganito, bakit tayo nagpapagupit ng ganito, bakit tayo nagdadamit ng ganito, bakit ganito ang musika natin. I want the world to know I belong to the side of the Lord. Gusto ko ipaalam, bakit ako mag-aasawa ng mananampalataya? Bakit ako kinakailangang manalangin? Bakit kinakailangang ilayo ko ang sarili ko sa kasalanan? Bakit kinakailangan kong ayusin ang aking pagpapamilya? Bakit kinakailangan kong maging tapat sa negosyo at sa kaperahan? Bakit kinakailangang iyakan ko yung aking kasalanan? Bakit kinakailangang layuan ko ang mga bagay ng mundo? Because I want everyone to know a clear testimony. Dapat maliwanag ang ating patotoo para kanino talaga ang ating buhay. Di ba? Anong sabi sa Korinto? Kapag ang tunog ng trumpeta ay hindi malinaw, sino ang pupunta sa gera? Hindi maliwanag yung tunog eh. May tunog na pangdigmaan. Pag hinipan yung trumpeta, tunog pangdigmaan, bay lahat maghahanda. Lahat lalaban. May digmaan eh. Humudyat na yung pandigmaan. Ngayon, meron din tunog ng trumpeta na atras, retreat. Kaya kung hindi malinaw, yung tunog ng trumpeta, hindi mo malaman kung tayo ba'y abanti ba tayo, aatake ba tayo, o aatras tayo. Kaya kailangan clear kanino tayo. Kaya nga po, ayaw natin ng ecumenical movement, yung lahok-lahok ang pananampalataya nagsama-sama. Hindi mo malaman kanino ka. Sino yung sa diablo at sino yung sa Diyos? Naalala niyo si Apostol Pablo? Nangangaral sila Apostol Pablo, merong babae na inalihan ng demonyo, sumunod-sunod sa kanya, sinusundan siya araw-araw. Tapos anong sabi ng babae? Narito ang mga taong nagtuturo ng kaligtasan. Tama yung sinasabi ng evil spirit eh. Narito ang mga nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Sigaw ng sigaw sa mga tao. Pinopromote. Yun ang sabi nung babaeng inalihan ng demonyo. Nainis si Apostol Pablo. Ang ginawa niya, binalingan niya yung babae. Sinaway niya yung evil spirit. Lumabas ka sa kanya. Lumabas. Bakit sasaway ni Apostol Pablo? Tama naman yung kanyang sinisigaw. Ito ang mga nagtuturo ng kaligtasan. Ganda nga sana may katulong ka eh. May taga-promote ka eh. Pero ayaw ni Pablo, hindi ko pwedeng maging kapartner. Yang diablo. Yun pong ibig sabihin. Hindi pwedeng ang gawain ng Panginoon na i-partner natin na ang mga katuwang natin ay paraan ng demonyo. Kaya hindi tayo nagpapatali, nagpapahulog sa mga rock music. Yun ang reason. Ayaw nating gamitin yung musika ng sanlibutan como nagugustuhan ng laman ng mga tao at hinahabol nila ang musika na ang nangingibabaw ay rhythm. Yung beat ang nangingibabaw, hindi yung lyrics. Hindi yung melody. Inuuna nila yung tugon sa laman. Ayaw nating yun ang gamitin nating musika pa. Kaya humihiwalay tayo sa mga ganon. Humihiwalay tayo sa mga Bible ay very questionable, like NIV, kulang-kulang, ang daming kulang.
Dahil iba ang pinagkunan ng NIV Bible na text kesa sa King James Bible. Iba. Kaya lahat ng mga modern versions, kinuha yan sa ibang grupo ng text. Yung tinatawag nating Alexandrian text. Dito kinuha yan. Ito naman, kinuha sa Byzantine text. Antiochian text. Itong King James. Pag tinignan nyo sa Bible, ang Antioch, dito unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad ni Kristo. Narito ang mga faithful men sa Antioch. Diyan sinend out sila Apostle Paul. Kaya kapag tinignan nyo po ang Alexandria, Egypt, first mention sa Bible na unang binanggit ang Egypt, nasa bad light sila. Kalaban kaagad ng tao ng Diyos. Ang Antioch nang banggitin, sila ay kakampi kaagad sa panig ng Diyos. Kaya, una, bakit merong bandila? Ito ay upang ipaalam sa iba, sino ang iyong kagrupo. Kaya hindi tayo dapat mahiya, matakot na malaman ng lahat kaninong panig tayo. So, hindi tayo dapat mahiya. Say amen? Yes. Huwag kayong mahiya. Kung nakanta kayo sa jeep, nakanta kayo sa ng mga gospel music, inilalagay nyo sa inyong notebook, inilalagay nyo sa bahay ninyo, sa sasakyan ninyo, nakikilalang kayo mga Kristiyano. Napakaganda. Funeral service kami, dumalo kami ng isang funeral service, nirequest ako na mag-Bible study sa kanila. Salamat sa Panginoon, meron namang 19 na nag-profess ng pananampalataya. Loobin ng Panginoon, na malubos sila. Yun naman ang hangad natin at yun ang nakakatuwa dahil yung kumontak sa amin ay dito din na-save. Kaya lang wala na siya dito. Dito siya na-save. So sabi niya, Pastor, kayong unang nasa isip ko si Ate Cosette at yung pastor ninyo dyan. Di ako'y tinawagan. Di nagkausap kami. Sige, bagamat may conflicting somewhat sa aking schedule pero mahalaga to. Sige, go. At nagpunta kami. Kasama namin sila Pastor Benji. Salamat sa Panginoon at maliwanag kung saan tayo. At dinadala natin sila sa panig ng Panginoon. Yung ginawa nating mahal ka ng Diyos, napakagandang bandila. Winagayway natin dun sa buong Rizal si Kristo. Nanggamot sila sa pangalan ni Jesus. Nagbunot sila ng ngipin at naglinis sa pangalan ni Jesus ang dentist natin. Ang mga doktor, ang mga helpers, ang mga nurses, sa pangalan ng Panginoon, ang mga lahat sa pangalan ng Panginoon. Kaya, yun ang gusto nating makita ng mga tao, kaninong panig tayo, mga Baptist. Pangatlo, ito ay upang makilala sino ang magkakakampi sa laban. Bakit merong watawat? Para malaman, itong grupong ito ang magkakakampi sa tunay na laban. Minsan, iisang watawat natin, tayo naglalaban-laban. Ang Diablo, matalino, pinaglalaban-laban niya minsan ang mga anak ng Diyos. Makikita naman natin sa Bible, nagtalo si Paul at saka sino yun? Si Silas. Nagkaroon sila ng contention. Si Paul at saka si Peter. Sinaway ni Paul si Peter. Si Paul at si Barnabas, gusto niyang isama si Timoteo. Sabi ni, ayoko, ni Paul. Naghiwalay yung dalawa. Si James and John, nakasagupa yung 10 kasi gusto ng dalawa, uupo sila sa kanan at sa kaliwa. Nagalit yung 10. Ang bihira itong dalawang itong magkapatid na to. Nilalamangan tayo. Ganon ang dating sa kanila Kaya kahit nung una, kahit nang ang Panginoon ang kasakasama nila, umiiral yung likas ng laman ng tao. Ngayon, kaya po tayo tinuturuan na the Lord is our banner, Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, the Lord my banner. Siya ang aking susundan. Sa kanyang grupo ako kasama. At kilala ko sino ang aking grupo, makikilala ako na ako'y sa kanyang grupo, at kilala ko kung sino yung mga kasamahan ko, mga kakampi ko sa grupo sa Panginoon.
Kaya hindi natin kalaban yung nagtuturo ng tamang ebanghelyo. Kahit hindi yan Baptist, kapag tama ang kaligtasang itinuturo, kapatid natin. Minsan ang hirap tanggapin yan. Hindi lang tayo nasama. Kasi meron silang ibang practice. Pero hindi natin sila kaaway, hindi natin sila kalaban. Isang banner lang ang ating daladala. Kaya lang pag humihiwalay na sila sa ibang bagay o kaya tayo humihiwalay sa ibang bagay, hindi natin dapat samahan sino man yung humihiwalay sa tamang landas. Amen? So tingnan natin ang Psalm 133 verse 1. Psalm 133 verse 1. Ito ang sabi ng Bible. Psalm 133 verse 1. Tungkol po ito sa pagkakaisa. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Under one banner, under the Lord Jesus Christ, we must be united. Yun ang dapat na makita sa atin. Di ba yun ang prayer niya sa John 17 na sila'y mangagkaisa? So ibig sabihin mga kapatid, kahit nakakaiba sa tinatayuan natin bilang simbahan, ang ibang simbahan, kahit iba ang tinatayuan nila, hindi tayo dapat maging kalaban at sila'y ating tratuhing kalaban. Basta tayo, magkaisa tayo dito sa ating simbahan. At huwag niyong payagan na tayo ay hatiin o bahaginin ng magdadala ng ibang aral sa ating simbahan. Bahala sila kung magkaroon sila ng kanya-kanyang turo sa kanya-kanyang simbahan o kaya ay sa social media. Pero hindi natin dapat payagan na pati ang ating simbahan ay magulumihanan at tayo ay mahati-hati dahil yan ang paraan ng dyablo at ng laman. Pagalingan, pasikatan, pahusayan. Hindi naman natin sinasabing kung nagtuturo ng kakaiba ay nagpapakahusay. Hindi po. Tayo man ganun din. Hindi tayo dapat maging ganun sa kanino man. 1 Corinthians 1:10. 1 Corinthians 1:10. Ano po nakalagay dyan? 1 Corinthians 1:10 at Ephesians 4:3. 1:10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Isa lang ang isip, isa lang ang hatol natin kay Kristo, sa pangalan ni Kristo. You speak the same thing. Nandun yung pagkakaisa sa loob ng simbahan. Sinasabi niya sa mga taga-Korinto. Kaya walang tatayo na simbahan na lagi silang hati-hati. Ang ganda ng nangyayari po sa atin. May kanya-kanyang bahagi. Harap tayo ngayon sa tinatawag nating conference. May conference tayo ng August 15 hanggang 18. Malaking gawain, malaking gampanin dahil represented ang Luzon, Visayas at Mindanao na maaring may mag-attend po sa conference. Plus yung mga kapatid natin galing USA, may dadalo galing pang Cambodia, may dadalo kung saan pa iba na bansa na mga missionaries. Kaya malaki pong pagkakataon ito mga kapatid na tayo gamitin ng Diyos. Kung hindi tayo magkakaisa, ang gawain ng Diyos hindi makakatayo. Kanina, tinext ko nga yung isang kapatid. Sabi ko, kapatid, salamat. Minahal niyo ang Panginoon at pinararangal niyo ang kanyang gawain. Minahal niyo ang Panginoon at pinararangal niyo ang gawain. Ang dalangin ko, paramihin pa ng Diyos ang pagpapala ng Diyos sa buhay niya. Ganon, Huwag magbahabahagi. Ephesians 4:3. Paano nangyayari yung pagkakaisa? Ephesians 4:3. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Pagsikapan natin yung pagkakaisa na gawa ng Espiritu ng Diyos sa tali o sa bigkis ng kapayapaan. Kasi pag walang kapayapaan sa loob ng simbahan, sinong matutuwa na magsimba? Sinong matutuwa sa simbahang away-away, gulo-gulo, siraan, chismisan, pasikatan, patalbugan? Sinong matutuwa sa ganong simbahan? Agawan ng pwesto, agawan ng credit, agawan ng papuri, agawan ng recognition. Sinong matutuwa doon? Dapat isa lang tayo ng isip. All the glory belongs to God. Isa lang ang sasabihin natin, glory to God. Ganon. Amen? Wala yung glory unto me. Walang ganon. Wala. Ako ang magaling. Ako ang pupurihin. Kung hindi dahil ko. Walang ganon. Hindi kundi dahil ko, kundi dahil ng Diyos.
Yun, isa lang tayo nang sasabihin, isa lang takbo ng isip natin. Yung pagkakaisang yon, pag hindi yun nawala sa atin, mga kapatid, walang kayang sumira sa simbahan. Ano pa? Ang gamit ng watawat. Pang-apat. Ang gamit ng watawat, madalas ang watawat, ang sagisag, kahit kayo nagmamarcha nung kayo Boy Scout, Girl Scout. Pagka kayo nagmamarcha, nasaan ang watawat? Nasa likod, nasa una? Nasaan? Nasa unahan. Wala sa gitna. Wala sa likod. Ang watawat nasa unahan. Dala-dala yung watawat sa unahan. Andun yung banner. Pag lumiko yung banner na ganon, sunod silang ganon. Pag lumiko yung banner doon, sunod sila doon. So sinusundan nila yung banner. That banner takes the lead. He's leading the group. He's leading the troop. He's leading the patrol. Yun yung gamit ng banner. Kaya ang banner, ang gamit po, ito'y inilalagay sa unahan upang siya ang sundan sa tamang direksyon. Yun yung banner. At anong sabi ng Bible? The Lord is our banner. And I will give you a banner. Jesus Christ is our banner. Ibinigay para, sabi nga ng 2 Pedro, na buhay para iwanan kayo ng magandang halimbawa para inyong sundan. Siya yung ating banner, siya yung ating susundan. Hindi si pastor. Pagka si pastor, lumakad, hiwalay kay Kristo, nako, tigilan yung sundan yung pastor. Kahit na ako, o kahit na sinong pastor tumayo dito. O kahit sa ibang simbahan. Kaya inilalagay po ito sa unahan. So meron tayong bandila at yan ay ang ating Panginoong Hesus. Dahil ng ating shared relationship in God, and our common faith on the Lord Jesus Christ, believers can find a common ground and be united in our pursuit of serving God and be pleasing to Him. Yun ang natin. Sa pamamagitan ng dahil tayo iisang relasyon, lahat tayo siyang ating Ama. Tayo mga kapatid, siyang ating Ama at ang ating sinampalatayanan na si Kristo. Tayo ay merong masusumpungang dahilan para tayo magkaisa at sama-sama na maglingkod sa Diyos at bigyang kaluguran ang Diyos na ito. Kapag ang watawat ay nakabagsak, yan na. Kapag ang watawat ay nakabagsak, nasagisag ng ating pagkakaisa at siyang nagbibigay ng kahulugan ng ating pagkakaisa, diyan po magkakaroon ng pagtatalo-talo. Diyan po nagkakaroon ng bahabahagi at humihina ang mga simbahan dahil hindi na watawat na ibinigay ng Diyos ang nakataas. Kapag hindi na po ang Diyos at ang pangalan ng Panginoon ang nakataas at yung galing na ng mga tao, yung galing lalo na kami na mga pastor na ang tinataas na namin, yung galing namin na magturo o galing na magsalita o mangaral, wala na. Hindi po maganda ang magiging kinabukasan ng simbahan. So, mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng paraan, pagkakataon para manambahan, siyang pinakamataas. Siyang ating iwagawayway. We belong to Him. Alam niyo kung kanino kayo kabilang. Kaya wag tayong padaya sa dyablo na tayo kanyang, alukin tayo, pakampihin tayo sa Kanya o pakampihin tayo sa mundo, gawin nating kaibigan ng sanlibutan. Hindi. Alam natin, dapat maliwanag sa atin, kaninong grupo ako kabilang at gusto kong malaman ng mga tao, hindi ako kabilang sa kanila, kabilang ako sa Panginoon. Malaman nilang kabilang ako sa Panginoon. Di ba? At pangatlo, sa pamagitan ng watawat na yan, kilala ko sino ang aking mga kakampi. Kaya wag nating ipagkamali, gawing kalaban ang ating mga kakampi. Isang araw may mga nagtuturo din, hindi kasama ng mga alagad, sinabi nila sa Panginoon, Panginoon, may mga nagtuturo din doon. Hindi sumusunod sa atin, hindi sumasama sa atin. Sabi ng Panginoon, ang hindi laban sa atin, kakampi natin. Kapag hindi naman tayo kinakalaban, kakampi natin.
Pagka ang tinataas din ay ang Panginoon, kaisang grupo natin. Ngayon, parang pamilya, minsan, kapag ka ang kapatid mo magiinom, tapos may anak ka, hindi mo pwedeng pabarkadahin dun sa kapatid mo na kanyang tiyuhin dahil baka maimpluwensyahan yung anak mo, at yung anak mo, hindi mo naman tinuturoan maging maglalasing, gawa ng kapatid mo na magiinom. Ilan yung ganong karanasan? Pinatulog dun sa kapatid, pinatulog sa kamag-anak, pagbalik niya, may iba ng practice yung kanyang anak na hindi naman niya itinuro. Bakit? Na-impluwensyahan. Pero bagamat hindi ka sang-ayon dun sa kapatid mong yon, pero dahil siya kapatid mo, nakakasalo mo pa rin kumain, iniimbitahan mo pa rin kumain, pero hindi ka sumasama at hindi mo ikire-recommend yung kanyang maling practice sa iyong anak. Ganon din po ang simbahan. Kapag tunay na Kristiyano, hands off tayo. Pero kung merong silang maling practice, hindi natin pwedeng irekomenda sa ating mga miyembro o sa mga kapatid na sige, sumama kayo doon. Kaya huwag kayong basta sama ng sama, kung kani-kaninong grupo, magtatanong muna kayo. Baka mamaya pagbalik ninyo, iba na ang inyong kalagayan, nahawahan na. So madalas, ang banner, nilalagay sa unahan para siyang ating sundan sa tamang direksyon. So narito ang salita ng Diyos, dito nangungusap ang ating Panginoon. Let us follow the leading of the Lord. Manaming Diyos, salamat po ng marami sa gabing ito. Marami kaming mapagtatagumpayan kapag sinunod ka namin. Marami kaming kahuhulugang tukso at mga pagsubok o patibong ni Satanas kapag hindi kami sumunod sa bandila ng aming pananampalataya. Kaya gaya po ng sinabi ni Apostle Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Laging si Kristo ang occupation ng kanyang puso at isipan. Ganon din naman po ang simbahang ito at ang bawat isa sa amin. I-bless you po ang bawat isa na laging nakawagayway at hindi nakabagsak ang watawat na siyang sagisag ng presensya ng Panginoon sa aming buhay. Salamat po sa biyaya mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y umawit. Umawit tayo ng patungkol sa paglakad kasama ng Panginoon. The banner of the cross. Sige. The banner of the cross. Awitin natin. The banner of the cross. Ayan. Kaya may panawagan. Pag kayo tinatawag ng Panginoon, nakita niyo, pinangungunahan kayo, follow, obey the call of God. Amen. There's a royal banner given for display. Tama-tama, no? To the soldiers of the King. Everyone sing with us. There's a royal banner given for display for the soldiers of the King. Amen. As an ensign farewell, Yes, lift it up today. Well, there's ransom once we see. Marching on, marching on. For Christ down every but lost, and to crown him King, toil and sing, neath the banner of the cross. On the second. Though the foe may rage and rush the flood, let the standard be displayed, and beneath its falls as soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on. Marching on. Kahit may problem, Marching on. kahit may kabigatan, Christ can Onward. everything but God. leadership ng Panginoon ang sundin natin. Toil and sing, lift the banner of the cross. On the last, over land and sea, wherever when we go. Make the glorious Amen. Come on the crimson banner, now the story tell, while the Lord shall claim his. March
Marching on, come on. Marching on, Marching on. marching on, Marching on, for Christ count everything but lost, and to crown Him King, toil and sing, knit the up. banner of the cross. That's crowning King, toil and sing. Maglingkod tayo at magpuri sa Kanya. Amen. Tayo magtipon po ng ating mga kaloob. Ilingin natin, brother, Crispin. Salamatan, ipanalangin ang ating mga kapatid. Kaya po yung manalangin, manaming Diyos, maraming salamat. Maraming salamat, dinala mo kami dito sa bahay-sambahan ngayong gabi nito pang Amen. magpuri, pasalamat, at ipataas ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong gabi nito. Ito'y patutuo lamang na kinakailangan namin, O Diyos, ang leader at kinakailangan namin, O Diyos, ang mangunguna Yes. sa grupo na kung saan kami, O Diyos, nakabilang. Maraming salamat sa inyong mga salita na aming napakinggan ngayong gabi na ito sa pamagitan ng aming pastor. O Diyos, ito po ay magbigay sa amin ng tamang susundin ang bawat isa sa amin bilang mga anak mo, Diyos, kung saan kaming panig. Ikaw po, Panginoon, ang palaging magpatibay, magturo sa lahat ng aming gagawin. Na ikaw, Diyos, ang masusunod, hindi ang aming sarili ang may tataas. Maraming salamat sa inyong kabutihan bawat isa sa amin. Yes po. Patuloy mo, Diyos, na binibigyan ng pagkakataon mabuhay. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan na kung saan, O Diyos, aming nararanasan ang lahat na enjoyment sa paglilingkod sa inyo. Amen. Lord God, ngayong gabi na ito, kami po ay dadako sa pagkakaloob bilang mga anak mo, Diyos. Binigyan mo ng mga anumang bagay na aming natanggap. Ito po ay aming isasauli sa inyo sa pamagitan ng inyong mga naibigay sa amin. Wala mang kaming maibigay kung hindi nanggaling sa inyo, Panginoon. Ito po ay gamitin mo, Diyos, sa ikaluluwalhati at ikaluluwag ng iyong mga gawain. Pagpalain mo itong pagbibigay ng aming mga kapatiran upang, O Diyos, ito ay magamit mo, Diyos, sa darating na fire of evangelism. Ano mang paggagamitan, O Diyos, pagpalain mo, i-multiply mo, Diyos, ang lahat ng mga ibibigay ng iyong mga anak. Ito po ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Nakakaupo na po. Mercy drops from his are falling, for the showers will bring. Amen. So Sunday, last Sunday na po natin, on date natin ngayon, meron pa tayong Sunday. Sa Sunday, August 13, narito na po si Pastor Ezekiel. Siya na po ang magpipreach sa atin sa Sunday. Bago Tuesday ay kanyang first night, kick-off night natin ng August 15. At sa Sunday, kasama na natin siya. Dadating siya ng 12 and then 13, makakasama na natin siya. Kaya pag-pray natin yung kanyang safe trip at ng lahat ng mga speakers natin from America and then mga Filipino pastors na atin pong magiging tagapagsalita. Pag-pray natin at lahat ng dadalo. May mga iba po na talagang gusto pang dumalo, ay pag-pray natin na ma-accommodate natin lahat. Although yung mga anak nila, hindi naman natin lahat ma-accommodate, pero
Kung talagang wala silang pag-iwanan, hindi ko alam kung paano natin ma-accommodate. Bahala dyan yung ating mga sa accommodation, kung mapapayagan nila o hindi. Kung mahanapan nila ng lugar, walang masama, magagawa nila ng paraan. Pero kung talagang wala, ay kinakailangan masabi natin na talagang hindi pwede ang bata. Kaya ngayon, sa gabi, Tuesday night, so lahat tayo, ng mga kapatid natin dito, mga taga-Christ, be here. Gusto nating tayo ang unang pagpalain nito. Dahil tayong taga rito at ibig natin na madinig natin yung hamon ng salita ng Diyos. Tuesday. Okay? Tayo pong, welcome po sa ating mga bisita. Meron tayong bisita from at the back. Pastor po ito kung hindi ko nagkakamali. Pastor, pakiano nga ang microphone para madinig natin, kapatid, para pagka narito yan, dito yan sa atin na nakikipag-fellowship. Pastor. Pangalan ko po ay si Brother Rolly Aquino. Brother? Rolly Aquino. Rolly? Yeah. Brother Rolly. Ayan. Ikaw ba yung pastor, di ba? Yeah. Kung tawagin po nila akong pastor, pero hindi po ako nagpapastor. Meron po kami mga church sa Amerika na ginagawa. Ayan. Naglilingkod kayo. Nagagaling ko lang po sa Pampanga, nag-preach po ako doon nung Sunday. At nung darating na Sunday, sa Pangasinan po ako. Nasa Pangasinan. Ayan. From US to Pangasinan. Pray niyo po ang gawain po doon. Amen. Wow. Amen. So, salamat sa mga ganyang mga kapatid na talagang, so salamat. The way, no? Maganda ng kalagayan doon, pero pupunta pa rito. Mainit dito sa atin. Tapos, ang ganda na ng kalagayan mo ron. Tapos, pupunta ka rito. Pero salamat. Ganyan talaga naglilingkod. Talagang iba yung heart. Amen. Meron pa bang bisita na narito? Maliban dun sa mga taga-Samar, at least kilala na natin yan. Wala na. Tayo pong lahat ay tumayo. At magwakas tayo sa panalangin. Hilingan natin si Brother Toto. Brother Elmer, halika. Ikaw magwakas sa prayer ngayong gabi. Ito naman kapatid nating nagtatrabaho din sa abroad. Salamat sa Panginoon at ginagamit din ng Diyos to. Sige, kapatid. Malangin po tayo. Dakilang mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa tagumpay ng Wednesday service namin ngayon. Salamat sa paggamit mo sa iyong pastor. Magpahagi po ng salita. Salamat sa paghamon. Kami naman po ay dapat magpahamon at gamitin ang aming mga natutunan Panginoon sa gabing ito. Salamat sa mga nakarating at sa mga nasa online. Bless niyo po ang mga kahilingan ng bawat isa. At sa iyong pag-iwawalay, ingatan mo po ang bawat isa sa aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat at maging sa mga naka-online, purihin po ang Panginoon. Just type Amen. Magsabi lang kayo, magparamdam kayo na kayo kasama sa ating online live streaming. Amen.